Good morning. Morning. One more time. Good morning. Good morning. Okay, salamat sa Panginoon sapagkat nagpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Kanyang Salita. Ating pupuksan ang ating mga Bibles sa 1 John chapter 2, verses 28 hanggang chapter 3, verse 3. Okay? 1 John chapter 2, verses 28 until chapter 3, verse 3. Ito po ay I think 5 verses only. Okay? Meaning po ulit ang bawat isang time of speaking, and let's read this responsibly. Sabi po sa verse 28, and now, dear children, continue in Him, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. If you know that He is righteous, you know that everyone who does what's right has been born of Him. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called the children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, now we are children of God, and what we will has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Together, all who have this hope in Him purify themselves, just as He is pure. The Lord bless the reading of His Word. Tayo po yung nalangin. Nakilang Diyos, tulungan mo kami sa aming pong pag-aaral ngayon po na umaga nito. Napakahalaga po ng topic namin ngayon umaga, kaya tulungan mo kami na walang anumang disturbances, walang mga hindrances ang mangyayari sa amin. Kami po ay malutin mo ng panalo ng Panginoon sa Kristo upang walang anumang plano kalaban namin na magtagumpay. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito'y maintindihan at may sagawa sa buhay natin. At tulungan mo ang inyong lingkod sa kanyang pagpapahal. Kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Kayo po ay makakaupo na. Marahil kayo lahat ay naka-experience sa tayo lahat na mag-take ng exams. Di ba? At I know, lalo na sa college, college life natin, pagka mahirap ang exam, ang ating inaabangan, sasabihin ng teacher ay, open notes. Di ba? Tuwan-tuwa tayo pagka open notes. Kaya lang, ito. Pagka open notes, ang ibig sabihin nun, mahirap talaga yung exams, di ba? At alam niyo, salamat sa Panginoon sapagkat alam niya yung na marami tayong pagdadaan ng pagsubok sa buhay, di ba? Kaya, yung kanya, binigyan niya tayo ng manual, binigyan niya tayo ng aklat na we can always open every time we experience difficulties, di ba? Sa Panginoon, laging open notes. Pagka tayo ay, lalo na pagsubok, ay napakabigat. No? Wala tayong pwedeng puntahan at wala tayong pwedeng paniwalaan. No? Kundi ang salita ng Diyos lang. Okay. Kaya kung sa bigat ng mga problema natin, iba ang ating mga pinupuntahan, iba ang ating iniisip na makakatugon ng ating pong mga problema, ay sad to say, and I'm sorry to say, na kung sa tingin natin ay matutugunan noong iniisip natin yung mga problema natin, marahil panandalian na. Pero ang ino-offer ng Panginoon na solusyon, ito po ay pangmatagalan. No? Kaya ang request lang niya, lagi niya lang sinasabi sa atin, katulad ng awit, you need to trust and obey. No? Hindi pwedeng i-memorize mo lang yan. Hindi pwedeng ilagay mo lang sa puso at isipan. You have to apply. Okay? So ngayong umaga, ay balikan natin ang ating mga pinag-aaralan. No? Dito po sa Joshua chapter 1, verse 8. Dito po makikita natin na sa tindi ng pagsubok ng pagdadaanan ni Joshua ay mayroong instruction ng Panginoon para magtagumpay siya at maging prosperous. No? Ang sabi niya, don't let this book of the law depart from your mouth, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, that you will be prosperous and successful. So, again, maraming gera na haharapin si Joshua sa panahon ito. Kung kayo ay updated sa inyong Bible reading, I'm sure nadaanan nyo na ito,
At nakita nyo na kung gaano karami yung gera na pinagdaanan nila. And the only way na sila ay nagtagumpay is because of God's instruction. Every time na hindi sila kumukonsulta sa Panginoon, sila ay nabibigo. No? Sila ay namamatayan. Diba? Kahit na simple yung kanilang, naalala niyo yung AI, no? Yung lugar ng AI, city of AI, sobrang kunti lang ng mga tao nun. No? Kaya marami hindi na sila nag-pray. No? Kaya natin yan. Nagpadala lang sila ng 2,000 soldiers. Kaya lang, ganyan. Dahil may kasalanan na ginawa, no? Yung ibang mga kasamahan nila, kahit maliit lang yung kanilang sasakupin na city, sila ay natalo. Pero, nung ma-realize ni Joshua at natanggal yung problema, no? Talagang pinatay nila sa Achan dahil may ginawa siya kasalanan. Nung binalik na nila yung AI, tinalo nila. And since then, no? Talagang nasakop na nila yung promise na. Dahil sa ganitong utos, no? Meditate on it day and night. So, ngayong umaga, mga kapatid, sana ay ma-realize natin lahat kung gaano kahalaga pag-aaral at pagsunod sa salita ng Panginoon sa pang-araw-araw nating buhay. Ang ating pong pinag-aaralan, ano po, from March hanggang May, ay knowing God. No? Ang pagkakilala sa Panginoon, hindi ito one-time seminar lang. No? Hindi ito mga 1 week na pag-aaral, kilala mo ng Diyos. Knowing God is a journey. Tandaan mo natin yan. No? And in fact, hanggang sa eternity, no, ay patuloy pa rin natin makikilala ang ating pong Panginoon. And I just hope na sa ating pag-aaral ng 1 John, ay magkaroon tayo, no, magising tayo, no, yung nireveal ng Panginoon kung sino siya, ay maging sapat, no, para ito ay maging encouragement natin, maging comfort natin, maging motivation natin na magpatuloy sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. So nakita natin noong April at saka noong last week, kung ano na yung mga itinurok ni John, no? Kung paano inintroduce ng Panginoon ng kanyang sarili, no? He is accessible, the light, our advocate, our Father, our protector, our preserver. At ngayong umaga, ito po ang gusto kong pag-aralan natin. At based po sa ating mga talata na binasa, ito po ang pagpapakilala ni Juan sa Panginoon. Ikapito, no? The God who is righteous, no? The God who is righteous, ang Diyos na katuwid or ang Diyos na katuwiran. Siguro, napaka-cliche na ng description na ito ng Panginoon. No? Sometimes, napapakinggan lang natin, tapos wala na siyang impact sa buhay natin. Ang panalangin ko ngayong umaga, makita natin yung importance ng righteousness ng Panginoon sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. No? Na napakahalaga ito at magpasalamat tayo because our God is righteous. No? So, ang sabi dito sa dictionary, ang kahulugan ng God's righteousness, basahin niya po natin. Ready? Begin. God's righteousness is His perfect moral character, justice, and faithfulness, reflecting His holiness and fairness in all His actions and judgments. So, ito ang righteousness ng Panginoon. It is His perfect moral character, justice, and faithfulness. Ano? Perfect siya sa lahat ng ito. No? Wala kang may ang tawag dito. Wala kang may pipintas sa ugali ng Panginoon. No? Everything is perfect. No? Kahit yung kanyang katarungan, no? Walang bias, hindi nababayaran ng Panginoon. No? And then yung kanyang faithfulness, wala kayong masasabi sa katapatan ng Panginoon. Lahat ng sinabi niya, lahat ng pinangako niya, ay natutupad at tutuparin niya, reflecting His holiness and fairness in all His actions and judgment. No? Salamat sa Diyos dahil itong Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba, no? Ay God of righteousness. He is a righteous God. Okay? Dahil kung hindi siya righteous, makapatay na tayong lahat. No?
baka tayong lahat ay hindi na nakatingin ng kaligtasan. No? Salamat sa Panginoon. So, sabi sa Psalm 145 verse 7-8, basahin niya po natin. Ready? Begin. The Lord is righteous in all His ways and faithful in all He does. Pansinin niyo yung word na all. No? Hindi some. No? Some of His ways. Some of what He does. Kundi all. Everything na ginagawa ng Panginoon ay righteous. Though there are times sa buhay po natin ay kini-question natin. Lord, bakit mo binigay naman sa akin itong problema na ito? Lord, bakit ko ba nakilala itong tao na ito? Lord, bakit pinadaan mo sa ganitong pangyayari? Di ba? May mga meron. Fair ba ito? Bakit sila ganito? Like, ito. Isang tanong doon sa camp na pinuntahan natin na ito. Saan ako nag-speak last Sunday, last week, sa Kalapan. Ang tanong ay, fair ba na yung bata na hindi pa, na nasa sinapupunan ay mamatay na agad? Kasi, ang sabi ko, ang dahilan kung bakit namamatay ang mga tao because of sin. Sa Romans chapter 6 verse 23, ay ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. So, ang tanong ay, bakit yung fair ba ang Diyos na yung bata na nasa sinapupunan, namatay na, hindi pa na siya gawa ng kasalanan? Bakit nagbayad na agad siya? Sabi ko ba, gandang tanong yan. Kaya lang, nasabi sa Psalms, sabi ni David, pinaglihi ako sa kasalanan. Ibig sabihin, you are already sinful when you are in your mother's womb pala. Or kinukonceive ka pala. Kaya you are, tayo na, mamamatay. At yun ang cause because of sin. Okay? So, lagi natin na may marami tayong mga naiisip, no? Na sometimes, naisip natin that God is unfair. Lalo na pagka yung nangyayari sa atin, bakit hindi katulad ng nangyayari sa atin? Bakit sila parang ang daming blessing samantalang tayo ay common lang? Hindi totoo yun. Okay? Yun ang problema pagka tumitingin tayo sa iba. We always compare. Mas maganda kung pag-uusapan ng blessings, huwag mong isip ko kung tingnan yung blessing ng iba. You look at your blessings. You count your blessings. At doon makikita that the Lord is righteous in all His ways. Okay? So, yan po ay pinapatunayan ng Psalm 145 verse 17 that our God is a righteous God. Ngayon po, meron tayong makikita, based po dito sa 1 John chapter 2 verses 28 hanggang chapter 3 verse 3, apat na impact or epekto ng righteousness ng Panginoon sa buhay po natin. Okay? Ano ang magiging epekto nito? Now that we know that our God is a righteous God, ano epekto nito sa atin? Ano ang dapat natin maging response? Okay? Ang una, proper action and attitude. No? Because the Lord is righteous, our God is righteous, dapat magkaroon tayo ng tamang pagkilos at pag-ugali. Okay? Sabi dito sa John chapter 2 verses, 1 John chapter 2 verses 28 and 29, and now, dear children, continue in Him, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. If you know that He is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of Him. So, pansin yung word na continue in Him. Okay? Ngayon, makita natin na ang ating Panginoon ay matuwid. Tayo ay magpatuloy. Ano ibig sabihin ng continue in Him? Okay? Ang ibig sabihin niyan, kung titingnan natin yung original na pagkakasulat niya, ang ibig sabihin ay remain, stay, or dwell. No? Remain in Him, stay in Him, or dwell in Him. Bakit niya sinabi ito? Sapagkat kung inyong maalala, doon sa church
na sinulatan ni John. No? Maraming mga antichrist. Anong ibig sabihin nun? Mga hindi naniniwala kay Kristo. No? Hindi naniniwala sa kanyang pagiging human being. No? Hindi naniniwala sa kanyang pagliligtas. Okay? And they are very convincing. No? Kasi matatalino sila eh. Kumbaga sa yung kanilang pagpapaliwanag is very logical. Kaya napaka-tempting. Pagka hindi mo alam ang iyong paniniwala, no? Pag hindi mo alam ang salita ng Panginoon, maliligaw ka at ikaw ay mahihikayat nila. Kaya, ang sabi dito ni Apostol Juan, now that you know that your God is righteous, continue. Ang ibig sabihin, you remain, you stay, or you dwell in Him. Manatili kayo, no, sa Kanya. At ano ibig sabihin nung in Him dyan? In your doctrine, in your devotion, in your dependence, and in disciple making. Ito yung apat na dapat na panatilihin ninyo. Huwag na huwag ninyong kakalimutan. Huwag na huwag ninyong itatapon. Okay? Para lang sumama dito sa panibagong doktrina. Sapagkat itong apat na ito, no? Itong doktrina, when you say doctrine, ito yung mga katuruan sa Biblia. Okay? Yung devotion, ito yung inyong relationship sa Panginoon. No? Yung inyong pananalangin, yung inyong pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sometimes, mga kapatid, ay tulad no, kung mag-aaral kayo dito. Pero pagka marami tayong mga ginagawa, no? Marami tayong mga inaasikaso, marami tayong iniisip, nalilimutan namin yung ating devotion. Di ba? Or kung mag-devotion na tayo, ay saglit na saglit lang. Diba? Pero kung magtingin tayo ng mga bagay-bagay sa social media, sometimes hindi natin namamalayan, nakakatatlong oras na pala tayo. Sometimes hindi natin namalayan, umaga na pala. Di ba? Have you ever spent time with God na hindi mo namalayan na umaga na pala, nagpipray ka o nagbabasa? O talagang conscious ka sa oras? Hindi gagawin na ako itong ganitong oras, kaya dapat tapos na ko. Na-experience nyo na ba yun? Na hindi nyo namalayan na tanghaba na pala. Diba? So, mahalaga po ang devotion sa atin. Okay? Para tayo ay magpatuloy sa Panginoon. And then, yung ating dependence, yung ating pagtitiwala, yung ating pagsunod sa ating pong Panginoon. And then, itong letter D, disciple making, ito yung pagbabahagi natin ng kanyang salita at pagtulong dito sa mga nabahagi na natin na lumabutin katulad natin. Okay? Tandaan po natin, ito yung ulit-ulit kong sinasabi, na ang discipleship ay hindi lamang po sa mga pastor. Okay? Hindi lamang sa mga leaders ng church, kundi ito po ay iutos sa lahat. No? Basta kailangan one step ahead ka lang, okay na mag-disciple ka. Okay? Mahirap mag-disciple ko, hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon kasi hindi disciple ko. No? Tuturuan mo siya na tumagot sa Panginoon. Hindi pwede. Kailangan tumagot ka muna sa Panginoon. Then, you can start na. Pero, dapat ikaw, nag-undergo ka rin ng discipleship. Nakuha niyo ako, kailangan chain ang discipleship. Hindi yung solo-solo lang. Nakuha niyo ako? So, dapat ma-involve po tayo sa apat na bagay na ito para tayo po ay makapagpatuloy sa ating po Panginoon. For us to remain, to stay, or to dwell in the Lord. Okay? And then, sabi po sa Acts chapter 2, verses 41 to 42, tingnan niyo yung pattern, no? ng mga mananampalataya. Sabi niya, those who gladly received His word were baptized, and that day, about 3,000 souls were added to them. And then, after that, they continued steadfastly in apostles' doctrine, in fellowship, in breaking of bread, and in prayers. So, ito na po yung makikita natin. Ano? Wala ditong nakalagay na pagkatapos nilang tanggapin yung salita, tapos na. No? Or pagkatapos nilang tanggapin yung salita, sila nagpabaptize, then tapos na.
may karugtong, no? Itong verse 14. No? Kaya sa ating po mga mananampalataya, siguraduhin natin na tayo po ay dumaan dito sa ganitong mga stages. Okay? Kasi yung pag hindi tayo nag-undergo sa ganitong stages, tayo po ay madadaya. Tayo po ay mahihikayat ng ibang grupo. Okay? Sapagkat ito yung paraan para mas lalo tayong lumalim, lalo tayong tumibay, lalo nating ma-appreciate, no? Yung Panginoon na ating tinanggap, yung Panginoon na ating sinundan. No? Dapat mag-undergo po tayo sa mga stages nito. Okay? And then, nasabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, sabi niya, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others also. Alam nyo, madalas na natin itong nilidiscuss itong 2 Timothy chapter 2, verse 2. Pero alam nyo ba kung bakit nahihirapan tayo na mag-disciple or mangyari ito? Kasi yun yan. At again, yung fear na hindi pa ako marunong. Kukunti pa lang ang alam ko. Paano kung magtanong sila na hindi ko alam? Di ba? So, what I suggest, yun din ay pray ko. In fact, isa rin sa mga struggles ko. Pero, maganda na simulan natin ay disciple. Ay yung pamilya natin. Di ba? Bawat sa mga parents dito, you disciple your kids. Di ba? Don't let others disciple them. Don't let the TV, the internet, the social media disciple. You disciple them. Di ba? Kung may authority sa inyong mga anak, o sa ating mga anak, tayo mga parents. Di ba? At again, ang discipleship naman, ito ay, kung ano lang yung natutunan mo, yun lang ang iyong ituturo. Huwag ka magtuturo ng hindi mo alam. Di ba? Kung ano lang yung meron ka, yun lang kaya mong ibigay. Okay? Kaya kailangan maging conscious tayo sa discipleship, or sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi kaya ito ginagawa is for us to grow and for us to help others also to grow. Okay? So, kung saan tayo sa ating family, sino kaya ang pwede natin i-disciple sa family natin? Yung bunso natin kapatid, minsan mayroon kay kuya, kaya kay nanay, kasi matatanda sila. Pero, meron akong napuntahan, ang nagdi-disciple sa tatay at nanay, yung kanilang anak. Kaya, okay lang yun. Kasi, may alam yung anak na hindi alam ng parents. At yun ay tungkol sa salita ng Panginoon. Pero yun yan. Kailangan natin na ipanalangin na ito ay nagawa natin sa biyaya ng Panginoon. Pero gusto ko makita nyo ngayong umaga mga kapatid. Because the Lord is righteous. We can do this. Magkakaroon tayo ng tamang action. Magkakaroon tayo ng maayos na pagkilos. At yun nga po ay yung ating doctrine, yung ating devotion, ano pa yung isa? Yung discipleship, yung pangatlo. Dependence, yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Okay? And then sabi pa dito sa 1 John chapter 2, verses 28, verse 28, and now, dear children, continue in Him, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. So, ito naman yung attitude natin. Okay, magkakaroon tayo ng proper action and attitude once na malaman natin that our God is righteous. So, kanina, nakita natin yung proper action, ngayon naman ay proper attitude. Tayo ay magiging confident and unashamed. Okay? Malakas ang loob natin at hindi tayo mahihiya sa pagdating ng Panginoon. Kayo ba excited na sa pagdating ng Panginoon o natatakot pa kayo? Parang bumuda na yun. Kung sakaling sabihin ng Panginoon, mamayang gabi, darating na ako. Ilan sa inyo yung excited na ilan sa atin na natatakot?
Siguro mga majority sa atin ay natatakot. Di ba? Bakit? Kasi hindi pa natin nagagawa yung mga dapat natin gawin. Di ba? Pero, I'll tell you this, hindi ako sasabi ng date na hindi ko alam. Pero based sa mga nangyayari ngayon, sa kapaligiran natin, sa mundo natin, at based sa sinasabi na salita ng Diyos, mas malapit ang dumating ng Panginoon kaysa 10 years ago. No? And hindi ko ma-imagine na mangyayari itong mga ganito. Ngayon, nagmamahalan ng mga bilihin. No? At yan ang nakalagay sa Bible. No? Magmamahalan ng mga bilihin. Pag malapit ang dumating ang Panginoon, magkakaroon ng mga gera. Para bang, hindi ko akalain, ganun lang pala kabilis mangyayari. No? Naisip lang ni Trump at saka ni Netanyahu na bombahin ng Iran. Tapos yun, biglang, diba? Naghirap na ang buong mundo. No? Nagkaroon na ng problema sa labis. Okay? So, hindi natin alam kung kailan ang exact date. No? Pero I believe anytime that the Lord can come. Pero tanong, no? Are we confident? And are we unashamed? Pagka hinarap na natin ang Panginoon. Okay? So, paano natin magagawa o mapapaghanda? Ang ibig sabihin ng confident dito ay unashamed. Ang ibig sabihin ng confident dyan sa literal na pagkakasulat nito ay freedom of speech or to speak freely without fear of reprisal. No? So, ang ibig sabihin, di ba pagka well-prepared ka? No? Hello? Good morning. Right up. Okay. So, pagka prepared ka, no? Pagka prepared ka sa, for example, sa recitation, okay? Hindi ka kinakabahan, di ba? Hindi ka kinakabahan, hindi ka nauutal, at hindi ka natatakot pagka prepared ka. So, yun ang ibig sabihin ng confident. Meron kang freedom of speech. At wala kang itinatago pagka ikaw ay nagsasalita. So, ang ibig sabihin, pagdating ng Panginoon, pag nagkaharap tayo, o pagka nagkaharap tayo at ng Panginoon, ang sabi niya, we are confident. No? Wala tayong ikakahina, wala tayong ikakatakot. Sapagkat ginawa natin yung pinapagawa niya sa atin. We will be confident. And then, ang sabi pa dito, unashamed. Ang ibig sabihin ng unashamed dito ay not shrinking for preparedness. No? Hindi ka yung lumulubog o anong Tagalog pa sa shrink? Pumulubog pa. No? Dahil prepared ka, no? Kumbaga, kung babalikan na natin to, yung ashamed, natatakot, no? Lumulubog, dahil hindi prepared. Na-experience na ba yun? May exam, pero hindi ka prepared? Anong pakiramdam mo? Paano gagawin? Lalo na yung mga professors na mahilig surprise quiz or exams. No, may teacher kami noon sa seminary, basta talo ang Ginebra, sigurado may quiz yan. No? May quiz, kaya pagka may laro ang Ginebra, nagpe-pray kami lahat. Sana manalo ang Ginebra. No? Kasi automatic talaga yun. Nasa pintuan pa lang siya, no? Get one more. Ganun agad. Patay. Kaya pag hindi ka ready, ay bagsak ka. So dito, mga kapatid, when we know that God is righteous, lahat ng promises niya, no? Lahat ng mga prophecies na mangyayari. Kaya dapat maging handa tayo para sa kanyang pagbabalik. We will be confident and we will be unashamed when we face Him. So again, ngayong umaga, pag dumating ang Panginoon, mamaya na. Ano ba ang ginagawa natin? Ano ba ang pinagkakabalahan natin ngayon? Are we preparing? No? Paano ba tayo mag-prepare? At ano ba ang i-prepare natin? Ito. No? Manindigan tayo sa ating doctrines. No?
Kayo ba, kung halimbawa may makipagdebate sa inyo ngayon, halimbawa, Iglesia ni Cristo, sa palagay niyo, sino mananalo? Or may pagtatanggol niyo ba ang inyong pananampalataya? Masasabi niyo ba na si Cristo ay Diyos? Or nasasabi niyo, tatawagin ko na si Pastor. Paano kung si Pastor hindi niya rin alam? Diba? Ang point ko dito mga kapatid ay, we have to study His Word. No? Kung pwede nga lang, we need to master His Word. At dapat, sa ating pagbabahagi ng Kanyang salita, sa ating pamumuhay, no, we need to be confident. No? Kasi minsan, hindi tayo confident sa ating mga sinasabi. No? Hindi tayo confident sa ating pamumuhay. Hindi tayo passionate. Di ba? So, ito po ang dapat natin paghandaan. No? Sa ating pong devotion, kailangan ito po ay maging regular, no? And quality. Diba? Yung talagang, sabi nga ng isang nag-disciple sa akin, alam mo, Ileno, pagka yung dinidisciple mo, naririnig na niya ang boses ng Panginoon sa pagbabasa niya ng Bible. At sinabi niya sa iyo na sinasagot na siya ng Panginoon sa kanyang prayers. Ang sabi niya sa akin, disciple niya. Kasi, kumbaga nagkakaroon na siya ng personal encounter with God. Pero kung ang basahin pa rin niya ng kanyang blessing, ay dahil sa mga sinabi mo, no? Yung mga tinuturo mo sa kanya. O kaya, kung hindi mo siya turuan, hindi niya mauunawaan yung salita ng Panginoon. That means, kailangan pa niya na further discipleship. Pero the moment na sabihin niya sa iyo, uy, may sinabi ang Lord sa akin. Dito sa kanyang salita. At meron akong disciple ngayon, na natutuwa ako, na talagang sinasabi niya lagi sa akin, na, Pastor, ang dami ng problema ko nitong nanananda mga araw. Pero, alam mo, pagbukas ko ng Bible, ito yung kanyang, ito yung nabasa ko, be still and know that I am God. Yun ang sabi niya. Pagbukas niya, gano'n. So, tamang-tama, sa heart niya na biglang kumalma siya. Di ba? So, yung mga ganung bagay ba? And then, may pinag-pray siya, no, na matindi na needs niya. And then, biglang sabi niya, hindi ko inisip na sa ganung paraan, sasagutin ng Panginoon yung needs namin. Ito yung ganito. Meron silang kailangan bilhin ng anak niya. Wala silang pera. Pero kailangan bilhin ng anak. So nag-pray siya, Lord, wala po kami pambili. Kailangan dito na anak ko sa kanyang pag-aaral. Pagbukas niya nung yung tawag, sa kotse niya, yung elbow rest ba? Di ba luhusan niya? Meron nakalagay doon ng mga gift certificates na ang tagal na hindi niya na alala. Siguro mga 1 year na nang inilagay doon, na nalimutan na niya. Na it's worth 5,000. Ang need nila parang 4,500. So sabi niyo, wow, amazing. Di ba? So sa ganung mga experiences niya, na-excite siya na lalo siyang manalangin, lalo siyang mag-aaral ng salita. So that's devotion. I hope and I pray na sa bawat isa sa atin, na-experience din natin yung mga ganun. And I know meron din kayong mga kanya-kanyang may-share about it. So it means you are already disciple. Pero you need to keep on. No? Hindi kailangan ng sabi ni Pastor Mileno, pagka naiintindihan mo na to, pagka sinasalita ko ng Panginoon, disciple na ako, kaya itigil na. You keep on. No? Sapagkat may stages po ang discipleship. And then ito nga, dependence sa Panginoon. Pagka nangyayari na pagka may mga problema ka, no? Malaki o maliit, you consult God first. No? You wait on Him. Kung inyong binasa itong 2 Samuel, kung updated kayo sa ating Bible reading,
Kung inyo mapapansin, si David, bago niya sugudin ang isang yung mga kalaban, nagtatanong muna siya sa Panginoon, Lord, will you give that city to me? Pagka sinabi ng Panginoon, yes, go, attack it. Umaatake siya. At nagtatanong pa siya. Basta ganun lagi. Nagtatanong muna siya. So, nawa mga kapatid, matutunan din natin yun. Yun ang ibig sabihin ng dependence. You trust the Lord. Para sigurado ang victory. Kaya tayo madalas nabibigo. Kaya tayo madalas ay nagkakamali sapagkat inuunahan natin ng Panginoon. Akala natin alam na natin. At akala natin kaya na natin. Okay? And then to disciple making, again mga kapatid, let us pray, sino ba yung disciple ko? Sino ba yung disciple? At alam niyo, pag nagawa natin ito, pag ginagawa natin, then we will be confident. We will be unashamed when we face the Lord, our Savior. Anytime na dumating siya, hindi tayo mahihiya, hindi tayo matatakot. Sapagkat ginawa natin kung ano yung pinapagawa na sa bawat isa. Okay? So, yun ang una, proper action and attitude. So, when you know that God is righteous, ang unang impact sa iyo, you will have a proper action and attitude. Second, you will experience unfathomable affection. Hindi maipaliwanag. Hindi mo maabot na klase ng pag-ibig ng Panginoon. Okay? Ang sabi din sa verse 3, o sa chapter 3, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. So, pansin niyo sa litang, what great love the Father has lavished on us. Gusto ko pansin niyo yung word, the what great love. The Greek word of this phrase is very interesting. Yung what great love, ang ibig sabihin niya ay, from what country, of what foreign origin. Yun ang ibig sabihin ng what great love. Anong klaseng pag-ibig ito? Saan galing na bansa ito? Ang isa pa, God's love is alien to this world. Yun ang ibig sabihin po ni John. Na ang pag-ibig ng Panginoon, kakaiba. Hindi natin nararanasan na experience dito sa lupa. Kasi dito sa lupa, ano ang klaseng pag-ibig ang binibigay natin sa mga tao? Diba? It's based on sa atin ang binibigay din sa atin. Diba? Pagka maganda yung binibigay nila sa atin, maganda rin yung ating ibabalik. At madalas, nung pagtatanungin mo, bakit mo mahal itong isang tao na ito? May kakasal ako next month. So, pagka magkakasal ako, ni-interview ko parati. Tinatanong ko una yung love story nila. At ang tanong ko ay, bakit ko nagustuhan ito? Lalaki ito? O kaya, bakit nagustuhan ko itong babae? So, normally, ang sinasabi nila yung mga magagandang bagay, di ba? Mabait siya, masipag kasi siya eh. Sabi nga ng babae, nagtataka nga ako, Pastor, bakit ko nagustuhan yan? Kasi nung unang tingin ko sa kanya, ang pangit talaga niya. Pero habang nakikilala ko siya, gumagwapo na. Ganun na sabi niya. That's how we love. And that's the basis of our love. Kung may maganda na siyang ginagawa sa akin, nadidevelop na yung love. Pero pagka pangit ang ginagawa niya, palagi ko, kung hindi maganda yung ginagawa ng lalaki, hindi siya magbubuang guwapo. Mananatili siyang pangit at saka hindi niya magugustuhan. Pero, God's love is out of this country. God's love is alien to this world, according to John. Nung sinabi niya, what great love. Okay? And then, ang sabi niya, bakit alien? Or bakit out of this world yung pagmamahal ng Panginoon? Kasi, nung sinabi niya, you were called children of God. Ang ibig sabihin nun, from enemy to family.
Kaaway tayo ng Panginoon dati. No? Nung hindi tayo sumusunod sa Panginoon, nung tayo ay gumagawa ng kasalanan, no? Lahat ng taliwas sa Diyos ay ginagawa natin. Minahal tayo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng pag-asa. At alam mo natin, sa John chapter 1 verse 12, no? Lahat ng tumanggap sa Kanya, ibinigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Imagine, from enemy to family. Anong klaseng pag-ibig? Kaaway kita pero gagawin kitang kapamilya. Diba? That is amazing love. At yan ay hindi pangmundong ito. Hindi yan ginagawa ng normal na tao. Nagagawin mong halimbawa kung buhay pa si Hitler, no? Gagawin mo siyang tatay, no? O kaya gagawin mo siyang kapatid, okay na. Nangyang itong itong kaso ng ating bansa ngayon, ano? Sinasabi ko, no? Di ba, as much as possible, ayaw natin na ayaw ng mga politiko na makakita ng picture na magkasama sila. Kasi sigurado magdadamay. Di ba? Ayaw natin ng gano'n. Ano, gusto natin na kasama sa picture ay yung may mga magandang ginagawa. Bawa si Manny Pacquiao, makita natin, pa-picture ulit tayo. Pero dito, mga kapatid, ang Panginoon, kahit na tayo ay kaaway, ang kanyang plano sa atin, at ang ginawa sa atin, because of His love, ginawa niya tayong kapamilya. No? We were called children of God. No? Itong children of God, parang wala nang dating sa atin yung pagka nababasa natin. But if we will think and study about it, kita po natin, from enemy to family. Okay? At itong enemy na ito, no? Sa pag-aaway natin ng Diyos, tayo ang talo. Tandaan niyo yan. No? Hindi tayo mananalo sa Diyos. Kaya anytime pwede tayong tunawin talaga ng Panginoon. Pero ang ginawa niya tayong pamilya. Ginawa niya tayong kakampi. You know? Hindi lang kakampi, kundi kaisa. Okay? That is amazing. Kamangha-mangha ang pag-ibig. Ang motivation ng Panginoon ay dahil sa pag-ibig niya sa atin. Hindi dahil sa may nakita siya sa atin. Diba? He loves us. Okay? And then, sabi sa Ephesians chapter 2, verses 4 and 5. Okay? 4 and 5. Basahin na po natin. Ready? Begin. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive in Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. So, pansinin niyo yung mga highlighted na mga words. Because of His great love, no, it made us alive with Christ, even though we were dead. So, from being dead to being alive. Okay? So, patay na tayo. Bakit tayo namatay? Because of our transgressions. Kumbaga, dapat lang, no? Dahil sa dinami-dami ng mga kasalanan natin, karapat-dapat lang tayo mamatay. Di ba? Karapat-dapat lang tayong hindi buhayin. Parusa yun eh. But, sabi niya, because of His out of this world love, because of His alien love, no? Kahit na tayo ay patay na sa mga kasalanan natin, He made us alive. He made us alive. Alam niyo, nakakatuwa, no? Nakakamangha. This is very inspiring habang pinag-aaralan ko. Na magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan, hindi ako mapapahamak, hindi ako mamamatay. Because of God's love for me. At sa kabila ng patay na ako. No? At karapat-dapat lang sa akin yung sitwasyon. Hindi pinanatili ng Panginoon na tayo ay patay. Binuhan niya po tayo. Because of this. Okay? So, yun po makikita natin, no? The unfathomable affection of God. No? Pinaramdam sa atin ng Panginoon itong hindi mo masukat, no? Hindi mo may paliwanag na pag-ibig because God is righteous. No? Dahil matuwid ang Panginoon. Wala kang pwedeng makita na butas o kasamaan sa pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. At hindi natin pwedeng ikumpara yung pag-ibig natin, no?
sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa, because of this unfathomable affection of the Lord to us, sana mga kapatid, sa biyaya din ng Panginoon, tutuhanin natin pagka sinasabi natin na, Lord, mahal kita. Di ba? Bagaman hindi natin kayang pantayan yung pag-ibig ng Panginoon. Pero, sabi ng Panginoon sa John chapter 14, verse 15, if you love me, keep my commandments. Yun lang. No? Yun lang ang paraan para makapagpasalamat tayo sa Panginoon. No? Para makabawi tayo sa Panginoon. Hindi na hinihintay ng Panginoon na ibigay mo yung buhay mo rin para may paalam mo na mahal mo siya. Ang gusto niya lang, just keep my commandments. Sundin mo lang. No, ingatan mo lang yung aking mga utos. And number 3, radiant assurance. Radiant assurance. Ang sabi sa verse 2, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Okay? Napakaliwanag na kasiguruhan. Because God is righteous, no? Mararanasan natin yung assurance na tayo po ay babaguhin. No? Itong nararanasan nating kahirapan, mga problema, no? Mga issues, ay ating mapapagtagumpayan one day. Okay? So, nasabi sa Philippians chapter 1, verse 6. Basahin na po natin. Ready? Begin. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Okay? Si Apostol Pablo, sigurado siya, confident siya, no? Na, anong sabi niyan? Yung siya na nagpasimula sa atin na magandang bagay, kukumplituhin niya hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ang ibig kong sabihin, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Hindi titigil ang Panginoon hanggang hindi niya naaayos ang mga buhay natin. Di ba? Kahit na tayo magpakalayo-layo sa Panginoon, the Lord will reach us out. Hahabulin talaga tayo ng Panginoon. Aabutin talaga tayo ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, no? Ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay mangyari, no? Yung magandang bagay. No, maranasan natin yung magandang bagay na gusto niya na mangyari sa atin. No? Sabi niya, He will carry on to completion until the day of Jesus Christ. Kaya, marahil, ang dahilan bakit hindi pa dumadating ang Panginoon, ay marami pang nire-repair ng Panginoon sa mga buhay natin. Diba? Kaya, panalangin natin sa Panginoon na talagang i-repair na tayo. At tayo rin, mag-cooperate tayo sa Panginoon para siya ay bumalik na. Okay? So, yan po ang sabi ng Philippians chapter 1, verse 6. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 52. Basahin na po ulit natin. Ready? Begin. Listen, and tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. In a flash, in a twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet will sound, and heaven will be raised imperishable, and we will be changed. Okay? Nakaka-excite lang, mga kapatid, ang katotohanan ito na sinabi po ni Apostol Pablo. Na sa muling pagbabalik ng Panginoon, na sabi niya, we will all be changed. Tayo po ay babaguhin, no, ng Panginoon. Yung buong pagkatao natin, no, yung ating po mga katawan ay babaguhin. Itong punong-puno ng imperfections. No? Itong katawan natin na napakaraming mga problema, napakaraming mga karamdaman, no? Lahat to ay babaguhin. Kumbaga ito ay total makeover, ika nga. At itong makeover nito ay mangyayari in a flash, in a twinkling of an eye. No? Kung magpapapelo ka, it will take how many days para maayos ang mukha mo. Napakamahal. Diba? Sometimes, pumapalpak pa nga eh. Diba? Pero ang Panginoon, ang promise niya sa bawat sa atin, sa kanyang muling pagbabalik, we will all be changed. No? Babaguhin tayo. At itong pangako niya na ito
sabi ni Apostol Pablo, I am confident of this. Ako ay sigurado na mangyayari dito. Why? Because our God is righteous. No? Lahat ng pangako niya, it's perfect. No? Lahat ng pangako niya ay mangyayari. Okay? We will all be changed. And then nasabi pa sa Isaiah 25 verse 8, ito pala yung prinaphisay na noong 700 years ago, bago sinulat ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, He will swallow up death forever. The sovereign Lord will wipe away the tears from all faces. He will remove His people's disgrace from all the earth. The Lord has spoken. Napakaganda ng talatang ito, no? Sa umaga ito, isipin niyo yung lahat ng mga problema niyo. Yung mga problema na parang sa tingin niyo hindi niyo kaya malutas at hindi niyo malampasan. No? Isipin niyo yung mga bagay na nagpapaiyak lagi sa inyo. Yung nagpapasakit ng puso niyo. Yung maisip niyo pa lang, talaga parang hindi ka na makahinga. One day, sabi niya dito, the sovereign Lord will wipe away the tears from all faces. He will remove His people's disgrace from all the earth. No? One day, tatanggalin niya lahat ito. No? Ano kayong pakiramdam nun, ano? No? Hindi mo iniisip kung anong kakainin mo mamaya, or hindi mo na iniisip yung mga problema natin. No? Alam niyo, minsan pag kami problema, napapanaginipan ko. No? Ewan ko kayo. Minsan, binabangungot ako. No? Minsan, minsan sa panaginip ko, tumatakbo ako, tapos bigla ako nahulog sa bangin. Sabi ko, patay na yata ako. Tapos bigla ako magigising. Buti na lang. No? Panaginip lang pala. Pero mga kapatid, pag dumating ang Panginoon, no, hindi ito panaginip. No? Lahat ay mangyayari. At ito kay Isaiah chapter 25 verse 8, ang sabi niya sa Revelation chapter 21 verse 4, basahin na po ulit natin. Ready? Begin. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. So napakaganda ng pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil tigit tayo na sumusunod sa Kanya. He will wipe every tear from their eyes. Lahat ng luha ay papawin na ng Panginoon. At sabi niya, no more death. So, di ba, yan ang number one cause ng ating pag-iyak. Death. Separation. Kasi ang ibig sabihin ng death, separation. No? Umiiyak tayo. Kahit tayong pag-separate ng ngipin sa bagang natin, umiiyak tayo eh. Di ba? So, pagdating ng Panginoon, He will wipe every tear from their eyes. No more death, mourning, or crying, or pain. For the old order of things has passed. At alam niyo po, itong promises na ito ay promises na sa atin. Tayong lahat na sinubulan ng buhay natin sa Panginoon. Mararanasan po natin. At alam niyo ba, yung bata-bata pa ako, parang hindi ko ito ma-appreciate. Pero ngayon na parang nasa midlife na ako, tawag doon. Lampas na. Lampas na. Parang unti-unti ko na siyang no? Katulad nag-basketball kami nung Friday. Nag-basketball kami nung Friday. Natalo kami. for the first time, natalo ang mga staffers ng mga counselors. Pero 4 point lang. Parang naiinis ako na hindi na ako makatakbo. Samantalang dati, nung mga pagkasmasali ako pumapas break pa ako. Pero ngayon, pumapas na lang. Pasa-pasa na lang. Wala nang break. Pero yun nga, papasalamat ako sa Panginoon na itong promises na ito, itong truth na ito, one day ay mararanasan ko at mararanasan natin. Okay? Bakit natin na-experience yan? Because God is righteous. He is faithful in all His practices. So, kung ano yung pinangako niya, yun ang kanyang gagawin. Okay, so and then ang panghuli, enduring alignment. Enduring alignment. So, dahil sa
ma-experience natin ito 1, 2, 3, and 4, ang pang-apat na impact ng righteousness ng Panginoon. We need to endure, no? In aligning ourselves sa gusto ng Panginoon sa bawat isa. Ano ba yung gusto ng Panginoon? Sabi sa verse 3, all who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. Okay? So, ang sabi ng Panginoon, lahat ng umaasa sa mga pangako ito, kailangan linisin natin ang ating mga sarili. No? Sikapin natin linisin ang ating mga sarili. Hindi po ang ibig sabihin yan ay maging perfect na tayo. No? Sapagkat hanggang nandito tayo sa lupa, we will never reach perfection. Pero ang gusto kong ipalam sa atin dito, may our direction, may our goal in this life, habang iniintay natin ang Panginoon is perfection. No? Ano ba yung mga pwede nating bitawan? Or ano ba yung dapat nating bitawan sa buhay na ito? Di ba? Huwag tayong matakot kasi pagka binitawan natin yung mga yan, ang ibig sabihin, sinusunod natin ang Panginoon. Kung sa tingin ninyo, pag binitawan niya, malalaglag kayo, don't worry, the Lord will touch you. No? Kayo ay sasakutin ng Panginoon at tutulungan ng Panginoon sa kung ano man ang ating po kailangan. No? Ang sabi sa Psalm 51 verse 10, kasi pwede yung tanong natin, how can I purify myself? No? Paano ba itong purification na ito? Paano ba malilinis ang aming sarili? Ito po, tingnan natin itong panalangin ni King David. Ano sabi niya? Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ipag-pray po natin. Hindi po natin kayang linisin ang ating pong sarili. Hindi po sinabi ng Panginoon, bahala kayo maglinis kung ano ba nang gawin ninyo na paglilinis. Hindi. Ang sabi dito, you pray, you ask the Lord to purify yourselves, to purify your heart. Yun ang first step. Second step, ito sa Psalm 119, verses 9 and 11. Basahin na po natin. Ready? Begin. How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So, makita natin dito, mga kapatid, no? Pagka pinag-pray mo na, that the Lord will purify you, ang next, anong sabi niya? Live according to your word. Hindi by reading according to your word or by, memorizing your word. But living. You need to live. You need to obey the word of God. And then sabi din sa verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So, mga kapatid, kung umaga, napakahalaga na sa ating paghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Para hindi po tayo mahiya. Ano? Para tayo po ay magkaroon ng lakas ng loob sa paghanap natin sa Panginoon. We need to purify ourselves. No? Dapat gawin natin kung ano yung pinapagawa niya sa atin. Ang sabi pa dito sa 2 Timothy chapter 2, verse 22, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Okay, gusto kong makita niyo ito ha. Flee the evil desires. No? Alam niyo po ba kung bakit takot ang mga tao na bitawan yung mga inaalagaan na natin mga kasalanan? Kasi nag-create yun ng vacuum eh. Diba? Ano gagawin ko pagka binitawan ko ito? Ang sabi doon, you pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord out of heaven. Dapat may gagawin. May bibitawan ka, no? May iiwanan ka, no? At meron kang hahabulin. Okay? Yung iba kasi yung mga solusyon, bitawan mo lang yan. Kaya sila bumabalik ulit kasi walang gagawin after. Pero ang solusyon na binibigay ng salita ng Panginoon ay ito. Pagka binitawan mo, when you flee, tumakas ka sa kasalanan, sa evil desires. Takasan mo siya. At ang habulin mo ay yung katuwiran, pananampalataya, pag-ibig, at kapayapaan. So mga kapatid, I wonder ngayon kung umaga ito, ano yung mga kailangan yung bitawan
Ano yung mga kinakatakot natin na bitawan na hindi gusto ng Panginoon? Marahil marami tayong may inilista. Diba? Pero this is very comforting. Very assuring. Na pagka binitawan natin, when we let those things go, meron tayong kapalit, may papalit ang Panginoon. Meron tayong dapat pagsikapan na gawin. What is that? Righteousness, faith, love, and peace. At alam niyo po ba, as I studied these 4 traits na ito yung kailangan talaga natin. Ito yung matagal na nating hinahanap. No? Ito yung longing ng ating puso. Righteousness, faith, love, and peace. Pagka hindi natin iniwasan ang evil desires, mga kapatid, lahat ng ito, opposite. May experience natin ang unrighteousness, unbelief, no? Anger, at saka, ano ba yung opposite ng peace? Chaos. No? So yun po ang experience natin. Kaya ang Panginoon, sinulat na niya kung ano yung mga dapat natin gawin. No? Sa ating po, pag-purify ng ating po sarili habang hinihintay natin ang Panginoon. Ito po ang aking gusto na makita ngayong umaga. The God who is righteous, sana makilala natin siya. That our God is a God of righteousness, or the God who is righteous. At merong 4 na impact, na mararanasan po tayo when we know that our God is righteous. Magkakaroon tayo ng proper action and attitude at patungawang affection, radiant assurance, and enduring alignment. Habang hinihintay natin ang Panginoon, mga kapatid, nawa ang pagsikapan natin, tulad po na nakalagay dito sa number 4, we need to endure, we need to align ourselves sa kalooban ng Panginoon. That is purity. Again, hindi namin marireach ang perfection, pero nawa ang direction ng buhay natin. Ang desire ng puso natin ay magkaroon ng pure heart, pure life. Okay? Tayo pinalalaman. Salamat Panginoon sa inyong paalala sa aming Panginoon buwan sa inyong salita. Many times in our lives, hindi namin na-appreciate or hindi namin or ini-ignore namin ang Diyos na matuwid. At hindi namin ito maintindihan pa. Salamat po sa paalala mo sa atin ngayon, diba? Na ikaw ang Diyos na matuwid. Tapat ka sa lahat ng pangako mo. Lahat ng judgment mo, Panginoon, ay tama. At hindi ka unfair, Panginoon. At lahat ng mga pangako mo, lahat ng iniutos mo po sa amin, yun po ang makakabuti sa amin. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Katulad po ng panalangin ni Amin, create in us a clean heart, Lord. At tulungan mo kami na mamuhay na naayon lang sa kalooban. Sa Panginoon lang namin mararanasan ang tunay na righteousness, tunay na purity, tunay na pag-ibig, at tunay na kapayapaan. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Pagod na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Elena, sa mensahe na salita ng Panginoon natin mga kapatid. May umaga. So as you sing our response song, you'll be singing The Solid Rock. And the way hihiling ko, Father, tayo ay magsidayo as you sing this song. And let this be our declaration na sa kabila ng unchanging world na meron tayo ngayon, we choose to stand firm and remain pure in the only righteousness that we have. So let us sing on the solid rock. First the solid rock and then all other
manalangin. Salamat Panginoon sapagkat ngayong umaga kami patuloy na nakapakinig at pag-aaral Panginoon ng salita. Tunay nga Panginoon na ang inyong katuwiran, ang inyong kabutihan Panginoon ay hindi nagbabago Panginoon, simula noon hanggang ngayon Panginoon. Salamat Panginoon sapagkat ito ay patuloy na nagpapaalala sa amin kung paano ka namin dapat mas mahalin, mas ma-experience sa buhay namin Panginoon at sana ay ito ay maging daan at paraan Panginoon upang kami mag-pursue ng purity na nais niyo Panginoon sa amin. Tulungan niyo kami na sa aming pag-antay ng inyong muling pagbabalik, kami matagpuan niyo na nagtatapat, patuloy na gumagawa Panginoon ng nais at tulungan niyo Panginoon sa amin. Bagamat may mga trials Panginoon kami, ito ay hindi limit sa aming kaalaman sapagkat ito ay sinabi niyo na kung sino man sumunod sa inyo ay makakaranas Panginoon ng suffering at magkakailangan ng dalhin ang kanyang krus Panginoon sa kanyang mga balikat. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami na ito ay malagpasan, ito ay mapagtagumpayan at kami Panginoon ay matatuan yung tapat Panginoon. Salamat po ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Okay, salamat po sa Panginoon. Buti kakapos ang ating